Yes! I'm back! Gusto naman na parang ang galing kasi pasabog agad movie, tapos... teleserye. Umpisa pa lang. Siguro kasi noong 2016 medyo... Meron naman tayong teleserye, meron din tayong marami naman tayong nagawa noong 2016. Pero iba lang din talaga pag babawi yung Diyos, di ba? So, parang sobrang happy talaga ako na this 2017, first quarter pa lang, ang dami ng pasabog. Ano bang theme mo for this year? Yes. Calmness and positivity. Yun ang hashtag. Kung pinapollow niyo ako sa Instagram, yun yung hashtag. In fact, so natin yung movie. So, sige. I love you. Yes. Kasi may napansin kami sa trailer, di ba? Ang cute na nangyari. Kumusta naman yung may naglaway ka nung habang tinititigan mo si Pao? Nangyayari naman yun sa totoong buhay, di ba? Hindi man, siguro, kung exage man yung nangyayari dun sa, kung yung nagawa sa pelikula. Pero for sure, may isang tao dito sa mundo na nangyayari yun. Yung, hindi man personal niyang tinititigan yung crush niya or yung mahal niya or kahit picture man lang, di ba? Parang maglalaway ka minsan talaga. So, parang yun. Yung character ko kasi na si Carson, pag natutulog, ang isang funny na character niya ay naglalaway pag natutulog. Hindi niya naman malayan na parang, siguro akala nung character ko, nananaginip pa rin ako. So, naglaway siya dun sa, dun kay Dio. Pero sobrang cute ng eksena yan. Yung, pag napanood niyo yung buong eksena na yun, sobrang cute. Dahil dyan, i-segue na natin ang mga detalye sa characters ninyo ni... Paano ba nangyari yan? Paano nag-ugat sa paglalaway? Well, ang story ng I'm Drunk, I Love You ay merong dalawang magkaibigan, dalawang mag-best friend. Siyempre, may barkada sila, pero sila yung magkadikit talaga, mag-best friend. Suma sila sa college. Suma 7 years. Hindi suma cum laude. Suma 7 years sila sa college na parang, di ba may mga ganun naman na estudyante, minsan hindi alam kung ano yung tatahakin nila or minsan talagang gusto nilang magtagal lang sa college, di ba? Well, yun. Tapos, yung pelikulang ito ay magre-run lang ng parang 4 days. Parang 4 days lang tatahakin nung kwento. Yung I'm Drunk, I Love You. Na parang, kunwari ngayon, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Parang ganyan. Parang Thursday, mag-uumpisa yung story ng Thursday. Parang ganon. Tapos hanggang sa parang 2 araw na lang, Sunday is graduation na. And then parang may last road trip sila. So parang yung character nga ni Dio is nagyaya to go to La Union. So yun, mag-road trip. Tapos ang pinaka kwento ni Carson is graduate na sila ni Dio. Graduate na rin ba siya sa feelings niya kay Dio. Kasi parang it's been 7 years and yet parang hindi niya maamin. Siyempre meron namang mga bagay na hindi mo talaga maaamin, na sa'yo na lang, 'di ba? So maaamin ba niya? Hindi ba niya aaminin? O bigla ba niyang maaamin? Yung ganon. And pag nangyari 'yon, paano tatanggapin ni Dio? Paano yung magiging takbo na ng friendship nila? Yon. Lihim na pag-ibig pala ito. Punong-puno ng hugot. Punong-puno to ng hugot na parang may favorite na eksena ako doon with Dom Rocco na parang ang dami niyang tanong na bakit ko pinatagal for parang 7 years, parang gano'n. And parang iisa-isahin nila yearly kung bakit. And hanggang dumating doon sa point na parang minsan talaga wala kang masagot. Kasi mahal mo lang talaga yung tao. Parang gano'n. So, yun. Sana itong Feb 15 nga mapanood nila at makilala nila itong si Carson. Dahil si Carson ay nabibilang sa mga dekalibreng, mga best friend. Mabibiling siya sa mga best friend na in love sa kanyang best friend.
Tulad nga na nag-guest kami sa Magandang Buhay. Tulad nga na nag-guest kami sa Magandang Buhay. Sabi ko kay Ate Jolens. Sabi ko, ito yung pinaka-millennial na bujoy. Kasi di ba yung pelikula nila na parang, ano yung loves kita, okay ka lang, di ba? So, ito yung pinaka, parang isang kwento ng na-friend zone at na-tall zone. Speaking of millennial, napansin ko din, no, talagang nag-millennial din in terms of LU pa yung setting ninyo dun sa movie. At kumusta yung mga eksena nyo ni Paolo dun sa... Maliban kay Paolo, syempre, sa pelikula kasama namin si Jasmine Curtis and Dom Rocco. Thao Reyes nandun din. Parang nalumbing namin siya na parang sumama sa La Union. Yung La Union shooting namin, sobrang fun. Talagang, yung director ko kasi, pati yung staff ng TBA, sobrang gaan nila. Yung mga bagets din, halos ka-age lang din kasi namin ni Paolo eh. And yun, parang buong, sobrang natuwa lang talaga ako na na-experience ko to work with TBA and yung mga staff nila at yun, na makatrabaho ko din si Jazz and Dom. Magaan lang talaga lahat. Siyempre, di ko mawalain kung may mga sexy shots, may mga bikini body shots ba kayo dyan? Lalo si Paolo at ikaw, mga hot. Alam naman natin, di ba? Hindi kasi Jasmine. Sabi si Jasmine, pinasa kay Jasmine. Hindi naman sa bawat pelikula kakailanganin nun eh. Pero abangan nyo kung sino magpapakita ng katawan. At kung kailangan ba magpakita ng katawan para maging sexy. Yes. Meron kasi, syempre, di ba? Basta may mga eksena doon na mapapatili kayo kahit walang katawan. Pero kasi syempre, first movie mo ba na parang outside your home? No naman, I did. Meron akong ginawa sa Regal. Pero for a long time? Oo. So, nung in-offer ba sa inyo tong project, kunyari ni Paolo, parang nakaisip ka ba agad ng hugot, kaya naka-oo ka agad? Hindi, parang sobrang nirespeto ko kung ano yung nasa script. Kasi yung sa script pa lang mismo, punong-puno na siya ng hugot, punong-puno na siya ng sakit, ng saya, punong-puno na siya ng kalasingan sa pag-ibig, kalasingan sa sakit, sa friendship. Parang almost perfect. Parang hindi OA, pero hindi ko sa ina-exage, pero talagang email pa nga sinend yun yung script. Natapos ko talaga kaagad. Kasi parang habang binabasa ko, na-embrace ko kaagad yung character ko. Kasi parang, sinong hindi gustong gumawa nitong pelikulang to, nitong character na to? Ang ganda ng mga linyahan nila, ni Paolo, tsaka ni Dominico. Sobrang nakakatuwa din to work with Dom. Kasi parang talaga, alam mo yung parang syempre from other network, 'di ba? Jasmine and Dominic. Tapos ngayon magma-merge kaming lahat. So at first time mo to work with Jasmine and yes. Kasi dun sa movie, 'di ba, 7 years yung character. Tapos sa totoong buhay kayo din ni Paolo, noon tagal ilang beses na rin kayo nagtatrabaho. Ikaw ba naisip mo ba ever sa kanina? Possible siya, pwede. Kayo, naisip nyo ata. Maraming ba? Hindi, well, sabi ko nga, once na, kung sino man yung makapareho mo, di ba, ililink naman talaga sa'yo or iisipan na, pwede, ganyan. So, sa ngayon kasi, parang, syempre nagsama na kami sa status, it's complicated, pero hindi nga kami yung magka-partner doon. Sila ni Solen, ako with Jake. Tapos yung sumunod namin is with Bridges of Love na talaga naman grabe yung suporta na naibigay. At doon kami nagulat na, ay, may chemistry tayo. May biglang mga supporters na lumitaw. May biglang mga fans na lumitaw na parang baka pow match daw sila. Parang ganyan. Tapos may mga team kape pa. So nakakatawa. Hanggang sa parang halos lahat ata ng bosses, ini-email nila parang follow-up na teleserye or pelikula, parang humihingi sila. So, ang tagal din. Tapos biglang dumating nga tong I'm Drunk, I Love You, di ba?
Until now naman, parang okay pa rin yung friendship namin. Oo, hindi pa naman next level. Oo. Carson, ganda, no? Oo, parang, wala pa kasing 7 years. Tingnan natin. Antayin natin pa nag-7th year na. Oo, Pero baka. yun yung maganda kasi kahit na yun nga, kahit hindi sa totoong buhay, nagre-reflect yung chemistry. Sobrang din kasi, comfortable talaga working with Paolo. Sobrang komportable talaga. Well, parehas sila kay Echo. Sila ni Echo talaga yung sobrang naging komportable talaga ako sa kanila. Ayun. So yung next natin kasi after ng movie, meron ka namang aabangan ulit ngayong baka nga mauna pa yung teleserye. Pero diba, exciting din. Yes. Ang Wildflower. Yes. No, kasi last year, you were with Uncle Bichano and then you left. So parang you can say ba na itong Wildflower talaga ang pinaka-worth it na, na ibinigay mo na ang panahon at oras mo? Sa ABS-CBN naman kasi, aalagaan ka naman talaga din nila. And, never naman nila kung hindi nabigyan ng right project or ng hindi magandang project. Halos lahat ng teleseryeng ginawa ko ay sobrang gandang role or character yung binibigay nila sa akin. At kung napansin nyo, sobrang binigyan ko naman ng importansya and ganyan, di ba? Pero itong Wildflower lang talaga ang pinaka-challenging at parang sobrang paano ko ba explain? Yung sobrang parang ang tagal kasing walang ganitong klaseng concept ng teleserye. Tapos biglang i-offer sa'yo. So how will you say no, di ba? Na parang sa daming artista ng ABS-CBN ngayon na mas fresh, di ba? Di ba? May mga ganun yan, di ba? So I'm very thankful na until now, yung trust talaga ng ABS ay hindi nawawala. So, thank you for giving me a Wildflower. First time ko na, hindi naman title role pero parang ganun kasi nangyayari. Pero may time set na ba kayo na if ever after nun ba? Actually, kailangan antayin kasi yung parang may preview pa ng management and then after parang doon na ata nagde-decide. Syempre meron kaming mga alam pero hangga't hindi yung management kasi nagre-release. Ayun. Kasi 'di ba, laging may pa-surprise ang lahat. Oo. So, yun, kahit ako ang importante kung sa prime time, Kapamilya Gold, o shopping man yan, umagang kay ganda ilagay. I'm still thankful, di ba? Kasi, yun nga, sa dami ng artista, nabigyan ka ng show. So, kahit saan ka pa ilagay, maging thankful na lang tayo. Sino ko na-miss ka ata na after ng viewers? Dahil di ba ikaw ang isa sa mga reyna ng Kapamilya Gold? Ay, parang naranasan ko naman ng mga prime time. Tapos, diba, sa Kapamilya Gold, di ba, I did yung mga Precious Hearts na series, di ba? Pero anong klaseng na lang siguro makikita sa Wildflower? Hindi kasi si Maha yung mapapanood nyo Talagang, si Maha kasi is masayahin, yung ayaw ng problema, yung kung kayang deadmahin. Hindi sa deadmahin na wala kang pakialam sa problema, pero parang yung deadmahin na babaliktarin mo, iti-twist mo na parang deadma kasi parang gagawin mo siyang maging positive ka kasi yung ganyan. Yung character ko as Lily and Ivy, full of pain and anger kasi siya na nung kabataan may love, tas habang after nun, parang pinagkait sa kanya kung ano ang love. So, mahirap pag walang love sa paligid mo. Mahirap pag hindi ka lumaki ng may love. So, parang buong after nung nangyari ng lahat sa kanya, nung kabataan niya,
pain at galit ang dala-dala niya. So, ayun. Sabi nga, hindi Salvador eh. Dapat Ivy is back with a vengeance. About si Marco and Vin? Sa totoo lang, ang wildflower kasi ay it's more on, 'di ba, parang hindi lang sa family eh. Ang itatakel, ang dami, 'di ba? Hindi lang din siya love story, ang dami. Ang daming pupuntahan ng storya ng wildflower. So, si Vin, Marco, and RK Bagatching, three lang naman yung boys ni Ivy. Hawak ang hair ni Ivy. First, yesterday, ay parang 2 araw pa lang kami ng taping. So, syempre nangangapa kami sa bawat isa o sa isa't isa. Pero, ang maganda is pag-break, nagsasama-sama kaming lahat. Parang kinikilala pa ang bawat isa. Pero, bawat take naman, kasi may mga scene na kailangan i-take, nagtutulungan. Parang binubuo namin yung kung paano yung character. Parang tulungan, parang gusto mo ba ganito yung gawin natin ngayon? Parang ganito na lang yung attack. Kasi ako ang ginagawa ko kasi sa character ko, kung sino yung kaharap ko, iba-iba yung mabibigay eh. Iba-iba yung approach. 'Di ba? So, may mga ganun-ganun pa kami. Pero si Joseph may pa-topless na kapag sa Instagram niya. Nga eh. So, I love my body. Medyo mag-expect pa kami ng paiinitin na naman ng mga ng viewers. Mag-iinit kayo sa sakit ng ulo nyo sa akin. yung sa pagiging sexy, sa boys nyo na ibigay yun. Oo. Sila na lang maglalaban-laban. Kaya nga sila 3. Pero, oo. Oo. Ayun. Ay, oo nga. Ganda nung picture ng dalawa. Super, sabi ko nga, dream ko to work with her. Sabi ko sa kanya, walang keme, Miss Aiko. Sabi ko, hindi showbiz yung pagsabi ko nun talaga. Kasi parang, ang dami ko na rin mga napanood na pelikula niya. Natatawa pa nga ako kasi kinukwento ko pa kung ano pa yung mga napanood ko rin sa kanya. Tapos, ang gaan niya katrabaho. Parang, ang babaw lang din ni Miss Aiko, ang bilis patawanin. Yung ganon. Parang ang bilis tumawa, dun siya mababaw. Parang ganon. So, natutuwa ako na parang nagja-jive kami, na parang nag-click-click kaming dalawa. So, yun, mas madali yung trabaho namin. Kasi kahit anong tarayan, sungitan ng characters namin, after naman dun, okay talaga kami. Kaya, yun. Pati kay Tito Pip, sobrang, kay Tito Tirso, iba. Ilang beses na kayo nagka-work, di ba? First teleserye mo. Oo. Sabi ko kahapon dun sa taping namin, yung isa sa reason siguro kung ba't ngayon nandito pa ako sa industry. Ano ba, mag-15 years na ako? 14? Di ba? Medyo, syempre, achievement na rin yun. Dahil, di ba? Sabi ko, isa sa reason si Tito Tirso nga, si Tito Pip, kung ba't nandito ako. Dahil, nung first teleserye namin na It Might Be You, yung soap nga ni Bea and John Lloyd, first sariling teleserye nung dalawa, kaming 3 lagi yung magkakausap ni John Prats and Tito Tirso. Tapos yun, syempre, parang may mga advices siya, ganyan. So, yun yung lagi ko sinasabi, yung sa bawat interview ko ata, hindi nawawala si Tito Tirso kasi lagi lang nakatatak sa akin yung mga, ano man yung mga in-advise niya sa akin before. Ay, gusto mo lang. Hindi, ilabas ko lang na nasabi, yung parang sinasabi niya na kaming mga artista, dapat hindi lang iisa nakikita ng mga tao. Parang isipin namin, product din kami. Like, for example, shampoo product. Parang, in every quarter or yearly, nire-repackage yun. There's something new na binibigay, pero binibili pa rin ng tao. Parang may nag-iba man, pero may something doon na babalik-balikan nila kahit nag-iba. So, kunwari, artista, ako. Kaya,
kung nakita nyo, medyo trinay ko kumanta, magpaka-singer, trinay ko yung ganyan. Trinay ko may mga ginawa akong mga comedy na ganyan, na pelikula. Meron akong ginawang, yung gano'n, yung iba-iba yung nakikita sa'yo. Pero may something kang iiwan sa kanila na kahit iba-iba, eto ka, parang totoo ka, parang gano'n. In fact, magkaiba talented talaga. Grabe naman. Thank you Ito ka naman yun. Ano? Gusto ko yung totoo naman yun. Kaya natin palalapasin ng pagkakataon na tanongin si Ma'am, kumusta na ang kanyang puso this 27? Tumitibok. January pa lang, oh. Ito. Marami pa. Kasi no October, nalala ko may interview ka, sabi mo may mga part na tanong ka kung may dinedate ka na. Oo. Yes or what? Parang meron eh. Na dinedate? Oo. Pwede bang yung nag-focus na ulit ako sa work? Yung gano'n? Oo. Pero kasi lalo na ngayon, no, dahil nabalitaan namin na your mom got married. Yes. Ano feeling mo na diba? nakahanapin na yung forever? Eh di, napatunayan na may forever. Na kahit anong edad, di ba? Pag tinamaan ka ng love, dun talaga. So, yun, magpayaman na lang muna tayo. Saan pinasal yung mom mo? Dito. And, ano ba ngayon? Thursday. Nung Monday, pumunta na sila ng Canada. So, doon sila mag-base? Oo, doon na. Yes. Ano yun? Na ano ka ba? Siyempre, at tagal, lagi kayo yung magkasama, di ba? Well, siguro ang adjustment is more on sa brother ko. Pero meron din naman kasi naka-condo kasi ako eh. Siyempre for Robinsons. Love it! Kailangan mong dirhan. So, pero lagi rin naman nandun yung mommy ko. Siyempre, iba pag may mommy ka na anytime mangungulit sa'yo pag uwi mo ng condo, ay, nandun din pala siya. Yung gano'n niya, may sariling susi or may, di ba? Pero yun nga, tas lagi din naman akong may work, ganyan. So, parang ang pinaka-communication namin ng mommy ko is phone lang talaga or panandali ang mga pagkikita lang, ganyan. Pero yung brother ko, yun talaga yung nakadikit sa kanya kasi talaga. Matanda naman na yung kapatid ko, pero binababy kasi nung mami ko yung kapatid ko eh. Kaya nahirapan. Oo. So, ayun, ngayon, hindi lang ko ate. May pa-mommy duties na rin ako. Kasi parang titira na rin yung brother ko sa akin. Parang basta gaganon kami sa bahay and sa condo, ganyan. So, mas lumaki yung responsibility ko lang ngayon. Pero, at least, yung mami namin, masaya, di ba? And, anytime na gusto niyang pumunta kami sa Canada, well, mas yung brother ko, pwede naman pumunta ng Canada. And ako lang ngayon, nag-request na ako sa ABS na kung may mga shows abroad, sa Canada na lang ako ilagay, mga ganyan, di ba? Para tipid. Kailangan yun. Ano advice sa'yo ng mami mo about life and love na rin, syempre? Lagi naman, yung mami ko sobrang relax lang yan, parang chill, parang kung may dumating, sige, try. Kasi, di ba, hindi mo naman masasabi agad na pag makita mo yung tao, eto na yun. Hindi naman ganun lang yung magic eh. Siguro sa ibang tao, nag-work yun. Pero sa akin, sa buhay ko, sa kung ano man yung estado ko, syempre, di ba, depende kung sino yung darating, kung matatanggap ba yung mundo mo, yung mundo natin, tong industriya natin. Diba kung non-showbiz siya, yun nga, matatanggap ba niya? Or mag-a-adjust ba siya sa kung ano yung kailangan i-adjust? Diba may mga ganun? Kung showbiz naman, parang totoo na ba? Diba? Minsan kasi hindi mo alam eh. Pero yan ang lagi, na parang kung may dumating, if talagang gusto mo, so go. Just kung hindi mag-work, ganun talaga. Pero meron at merong para sa'yo. Kasi, although ito ang tagal na nito ha, pero yun nga, may mga, parang bakit kaya gano'n na kapag nakita ka lang na nag-post ng picture like with John Lloyd, Yolo, na parang iniisip na nila agad na, ay baka ito na yung bagong ka-love life ni Maha.
Hindi ko alam. Ang malisyoso talaga ng mga Pinoy. Maging honest na tayo. Oo. Or, syempre sa industriya, parang ibang social media ngayon eh. 'Di ba? So parang, ay may bagong picture, i-post nyo na yan. Gawin nyo ng ano yan, issue. Yung ganon. Para may mapag-usapan, 'di ba? Pero, well, sad to say, hindi talaga. At sad to say na gano'n ang industry natin. Minsan kailangan ng ingay. Pero hindi ako nagpo-post para mag-ingay. Kundi, kaklose ko lang talaga yung mga taong yun. And nangyari lang na kailangan ng industriya ng ingay. So, yun. Napaka-honest ko ba? Ngayon yun. Tapos last ko, bago tayo mag-games, yung si ano naman, syempre, hindi may iwasan, like, we also saw Zanjo recently. Ikaw, kung may Zanjo? reaction ka ba? Oo, si Zanjo kasi about kay, natanong namin siya kay Bea and Gerald. Ikaw, kumusta naman na? Kasi syempre parang, galing kasi na parang ang liit nung showbiz. Pero parang, ang galing kasi, syempre ang hirap nung ma-broken hearted, di ba? Pero, you still manage to stay friends. Kumusta na ba kayo nila, Gerald and Bea? Kasi she's also your... Well, kay Gerald, syempre, bakit naman ko sasabihin ko, we're friends, super friends. Napaka-showbiz na sagot nun, di ba? Civil. Pag nagkita, oy, Je, oh, how are you? Ganon. Pero that's it. Yung kay Bea, friends talaga. Di ba nga, ang masasabi ko, alam kong parang nasagot ko na to nun eh, na alam kong mahirap intindihin ng ibang tao. Pero sobrang klaro sa akin at sa puso ko na over na ako sa kung anong nangyari yung relationship namin ni Je. And if yung kaibigan ko is happy with him, happy sa kung meron man silang relationship or still dating, go lang. Parang hindi ako hadlang sa kung masaya yung kaibigan ko. Parang gano'n. And once over ka na, naka-move on ka na, wala naman na talaga yun eh. And isa pa, mas nauna naman yung Bea Gerald talaga nun, di ba? So huwag kang umarte. Huwag ka nang umarte. Parang sa akin lang, syempre siguro nandito kami sa mundong ito, so hindi malayong, di ba, parang bigyan ng issue, parang gawan kami ng issue ni Bea, or palakihin pa kahit hindi naman dapat palakihin. Yun lang. Pero, ayun, masasabi ko na sana wag nang, yun nga, lagyan na ng issue between sa amin ni Bea. Kasi sobrang gusto ko maging masaya siya. At sana, si Je na talaga magpapasaya kay Bea, or sana sila na sa isa't isa. Yung ganun. Para matigil na, di ba? Parang happiness lang talaga yung gusto kong makita sa bawat kaibigan ko. And of course, for Je also, dahil syempre, sa lahat din naman ng mga pinagdaanan ni Je, parang syempre, he needs someone na talagang, di ba? Will be there for him. Pero alam mo, noon man na kung kaka-break nyo or ngayon na single, siya yung magandang broken-hearted. Siya yung magandang broken-hearted na kahit yung single, maganda pa rin, nag-jowa, maganda pa rin. Alam mo, hindi mo makikita na parang, ay, nasaan si ate or whatever. Walang ganun sa'yo, ha? Grabe. May parents sa'yo. Paano magawa yun? How to be you? Ang daming, grabe sa how to be you. Hindi, parang nakakatawa man. Pero sinabi nga yan, even John Lloyd, sabi niya, broken-hearted ka ba? Parang hindi ko naman makita. Pero may ganun pa si Lloydie sa akin. Tapos sabi ko, ha? Hindi. Oo. Parang ganyan. So, yan, parang hindi naman. Parang nagtataka sila. Siguro nga kasi, paano ko ba explain na madali lang siguro akong tumanggap na if it's not for me, it's not for me. Parang ayaw ko lang ipilit or parang ayaw ko lang mag-dwell sa isang bagay na ang sakit na nga, tapos sobra mo pang sasaktan yung sarili mo. Parang accept, di ba nga sabi nila, accept the pain, ramdamin mo yung pain, and then the next day, move on. Move on ka pa unti-unti. And then, parang,
sa utak mo lang talaga lahat eh. Or kailangan mo lang i-prepare yung sarili mo at sabihin mo na, today, kailangan mo mag-move on. Magpayaman ka. Parang gano'n. Ganda! Ay, magawa nga yun. Di ba? Parang... wildflower. Hindi, parang... Hindi naman sa sinasabi kong lalaki lang yan. Di ba? Parang naging part naman... naging malaking part sila ng buhay mo, buhay ko, buhay natin. Kung sino man yung mga ex-boyfriends niyo, di ba? Pero... may rason kung bakit hindi nag-workout. At kung ano man yung isang rason na yun, sabi mo, dahil magpapayaman ka pa. Parang gano'n. At dahil dyan, it's now time for our Pep Talk Challenge! Bea Alonzo. Pwedeng drunk. Ang tagal na namin din nagkikita eh. Yun lang. Drunk na lang. Ang sarap pa naman tumambay sa bahay niya. So talagang hindi mawawala ang Gerald Anderson. Ipapunch ko siya pag hinurt niya si Bea. John Lloyd Cruz. Ay, pwedeng lahat. Love, drunk, and punch. Punch yung, ang gagawin natin, mag-boxing naman tayo. Kim Chu! Lahat na din. Uminom ba si Kim? Well, sabi niya, sa magandang buhay, ang dami daw niyang problema. Oh, love, isusupport kita. Sakto, I'm drunk, I love you, Feb 15. Love na lang natin, ano yung aabangan natin sa I'm drunk, I love you. Okay, sa lahat ng mga Pepsters, iniimbitahan ko po kayo. Ako po, Paolo Avellino, Jasmine Curtis, Dom Rocco, na sana po on Feb 15, 2017. Panoorin niyo po ang pelikulang I'm Drunk, I Love You. It's directed by Direk JP Habak and it's under TBA. Ayan. Hindi lang story ang abangan nyo, kundi pati ang mga music. Dahil sa pelikulang I'm Drunk, I Love You ay mafe-feature ang music ni Juan Miguel Severo, Jimmy Bodok, Kayo Nasan, Giancarlo Abrahan, She Rebound and Busking, The Out of Body Special, David Yuhiko, Cynthia Alexander, ang Bandang Shirley, Ebe Dancel, Janoy Danao, Bullet Dumas, and alam ko parokya ni Edgar kasi meron kaming binubuong soundtrack ngayon at kasama Paolo Avellino at Mas Salvador, kakanta rin po. So, isa siyang feel-good movie. Isa siyang pelikulang magtuturo sa inyo kung paano hindi magtago ng pagmamahal at kung bakit kailangan mong aminin na mahal mo ang isang tao. At ito rin yung pelikulang magsasabi sa inyo na minsan mahal mo, pero minsan, kailangan mo lang tanggapin na hanggang mahal mo lang siya at hindi niya mababalik yung pagmamahal niya. So, Feb 15 po, I'm Drunk, I Love You. Siyempre, may ibang aabangan din sa'yo, aside from... Sa love ko? Charat. Ano? Ano? Wildflower and your social media. Yes, and syempre, mga Pepsters, Wildflower po, soon on ABS-CBN. I'm sure after nito or mamayang gabi, or... malalaman natin kung kailan na po talaga mapapalabas ang Wildflower. But please, sana po supportahan nyo dahil isang napakagandang teleserye ang bagong handog ng ABS-CBN. At yun, talagang mag-iinit ang inyong panunood ng Wildflower dahil I'm with Vin Abrenica, RK Bagatsing, Joseph Marco, at De Calibre din po ang mga kasama naming mga artista dito. We have Miss Aiko Melendez and Tirso Cruz III at marami pang iba. So Wildflower po, soon on ABS-CBN. Once again, Pepsters, Mas Salvador! Thank you! Thank you so much. Very, very happy and we're happy na sa